Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yung panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga kapapi. At for today's video po ay gawin po natin ng reaction. Itong isang vlog ni ka-business patungkol dito sa hindi pagkakaunawaan nito si Kuya Damulag at ni Tatay Franco. At dito nga po mga ka-business, mga papi, ay dahil sa isang message nito si Kuya Damulag dito kay ka-business, ay kagad na nagpunta itong si ka-business dito sa bahay ni Kuya Bong, na kung saan ay dito nga po nakatira itong si Kuya Damulag. At pagdating nila dito ay ang nadatnan lang dito nila ka-business ay itong si Kuya Damo. At wala nga po dito itong si Tatay Franco. At nung kumastahin ni ka-business kung ano ba yung nangyari, kung asan ba si Tatay Franco, ay dito na nga po nagkwento itong si Kuya Damulag. At sabi nga po ni Kuya Damo ay pinagsabihan niya ito si Tatay Franco dahil nga po sa halos araw-araw nitong pag-iinom dito sa bahay niya. At dinadayo pa siya dito ng mga kamag-anakan nito si Tatay Franco, ng mga pamangkin at pinsan itong si Tatay Franco. At dito nga daw po nagiinom ito sila Tatay Franco sa bahay nito si Kuya Bong at inaabot na ng 10 oras ng gabi. Kaya naman ang ginawa daw nito si Kuya Damulag ay pinagsabihan nito si Tatay Franco. Kaya lang ay mukhang minasama ito ni Tatay Franco. At nung mapagsabihan nga po ni Kuya Damulag itong si Tatay Franco, ay lumayas itong si Tatay Franco dito sa bahay. Alam nyo mga ka-business, mga papi, sa inasal na ito ni Tatay Franco, ay sabi ko nga para naman bata itong si Tatay Franco na naglayas dahil napagsabihan ng tatay o ng magulang. Na kung tutuusin, tama naman ito si Kuya Damulag na pagsabihan niya ito si Tatay Franco patungkol doon sa pag-iinom. Kasi una, matanda na ito si Tatay Franco At kung halos gabi-gabi ito nagiinom o gabi-gabi talaga itong nagiinom, ay hindi din maganda sa kanyang kalusugan. Ang hindi ko din nga lang maintindihan ay itong mga kamag-anakan nitong si Tatay Franco. Itong mga pamangkin at pinsan nitong si Tatay Franco na dumadayo dito sa bahay nila Kuya Bong para mag-inom. Hindi ba naiisip nito mga kamag-anakan ni Tatay Franco o nito sila Kuya Damo yung edad na nito si Tatay Franco para lagi nilang dayuhin ng inom na halos gabi-gabi nga daw o gabi-gabi ay nagiinom itong mga ito. Dinadayo nila itong si Tatay Franco para mag-inom. At isa pa,
tila ba parang wala din silang mga pakiramdam. Hindi man lang nila naisip na ito si Tatay Franco ay nakikitira lang dito sa bahay ng may bahay. Kumbaga pinagkatiwalaan lang itong mga ito na tumira dito sa bahay ni Kuya Bong. Hindi man lang nila naisip na respeto yung may-ari ng bahay. Okay lang naman siguro na mag-inom, di ba? Pero sana hindi na dito sa bahay. Hindi na dito sa bahay ng may bahay. Kung mag-iinom sila, ay di doon sa kanila. Sunduin na lang nila dito si Tatay Franco at paminsan-minsan ay magbanding sila ng inuman. Pero sana hindi din gabi-gabi. O halos gabi-gabi. Dahil nga maedad na ito si Tatay Franco eh. Mahina na rin ang katawan nito. At kung gabi-gabi itong iinom, ay hindi na nga rin po maganda doon sa kanyang kalusugan. Kumbaga, ang nakikita ko dito, ay tila ba yung mga kamag-anak nito si Tatay Franco, nito sila Kuya Damulag, ay wala din pakialam kung anong pwedeng mangyari dito kay Tatay Franco. At mukhang wala din silang pakialam kung tila ba nababastos na nila yung mismong may-ari ng bahay na tinutuluyan nitong si Tatay Franco. Tapos itong si Tatay Franco naman, sabi ko nga, ay para naman bata. Na nung mapagsabihan nito si Kuya Damulag ay lalayas. Naglayas. Kumbaga, pinapakita lang dito ni Tatay Franco na hindi niya tanggap na mali yung ginagawa niyang halos gabi-gabi na sila'y nag-iinom dito sa bahay ni Kuya Bong. At inaabot pa nga sila ng 10 oras ng gabi. Para sa akin mga kabisnes, mga kapapi, tama lang yung ginawa ni Kuya Damulag na yan, na pinagsabihan niya itong si Tatay Franco. Ang nakikita ko mali dito ay yung naging attitude nito si Tatay Franco. Na tila ba hindi niya tanggap ang paliwanag o pangaral nitong si Kuya Damulag. Kasi hindi naman siya lalayas dyan eh. Hindi naman siya aalis dyan. Hindi naman sasama ang loob niya kay Kuya Damo kung tanggap niya yung kanyang pagkakamali. Na kung tutuusin, doon sa pag-iinuman nila dito sa bahay ni Kuya Bong, ay hindi lang naman yung mga kamag-anak nila yung may mali. Kundi ang may pangunahing mali din dito ay itong si Tatay Franco. Kasi alam mo na nakikitira ka lang. Alam mo namang hindi mo sariling bahay yan. Pero bakit mo hahayaan na diyan kayo mag-inuman sa loob ng bahay na yan at inaabot pa nga kayo ng 10 oras ng gabi? Diba? Kung may respeto ka doon sa may-ari ng bahay o kahit kaila ka-businessman lang, dahil alam nyo naman na si ka-business ang nagpatira sa inyo dyan, ay dapat iginalang mo man lang sila ka-business. Ang tandaan nyo na po Tatay Franco. Ang tandaan nyo na para hindi nyo man lang malaman ang ganyang bagay. Ang tandaan nyo na para hindi nyo malaman kung paano rumispeto. Tapos nung mapagsabihan pa kayo ni Kuya Damo, kayo pa yung maghihinanakit. Kayo pa yung magtatampo at maglalayas. Parang hindi naman po maganda yung Tatay Franco. Nasa halip na kayo yung sumaway doon sa mga pamangkin at pinsan nyo na uy, wag tayo dito mag-inom. Dahil nakikitira lang kami dito. Dahil pinatira lang kami dito nila ka-business. Nakakahiya naman kaila ka-business. Pero tinatanggap nyo sila eh. Tinatanggap nyo sila para diyan kayo mag-inuman sa bahay ni Kuya Bong. Nasabi ko nga, ay alam nyo naman, napatira lang kayo diyan ni ka-business. Tapos ito pa, nung makausap nila ka-business ito si Ate Nenet, nagkwento ito si Ate Nenet na minsan, pag nalalasing ito si Tatay Franco, ay naghihiyaw pa. Na kahit madaling araw nga daw ay naghihiyaw pa ito si Tatay Franco, na tila ba may kaaway. Kumbaga, nakakabulahaw itong si Tatay Franco dito sa paligid, dito sa mga kapitbahay ni Kuya Bong. Yun yung isa nakakahiya doon. Kumbaga, nakikitira na nga lang kayo
naiiskandalo mo pa yung mga kapitbahay nyo. Kaya ang isa nasasaalang-alang dito sa ganitong pangyayari ay itong sila ka-business. Kasi sila ka-business nga ang nagpatira sa inyo dyan. Kumbaga, bago nyo sana ginawa yan, ay isinaalang-alang nyo muna itong sila ka-business. Kung ano ba yung magiging tingin ng mga tao dyan dito kay ka-business. Kasi ano sasabihin na lang ng mga tao dyan sa paligid o dyan sa kapitbahay ni Kuya Bong na si ka-business ay nagpatira ng taong iskandaloso na pati yung kanilang pagpapahinga sa 10 oras ng gabi ay naiistorbo ng dahil sa pinatirang tao ni ka-business dyan sa bahay ni Kuya Bong. Kumbaga yung ginagawa nyong kahihiyan at iskandalo ay may feedback yan kay ka-business. Parang inilalagay nyo na rin sa kahihiyan itong sila ka-business dahil sa ginagawa nyo yan. Ang tandaan nyo na tayo eh. Ang tandaan nyo na po. Ang tandaan nyo na para hindi nyo maintindihan ang mga bagay niyan. Ang tandaan nyo na para hindi nyo maunawaan yung tama at mali. At yan sa ginagawa nyo yan, malinaw naman po na maling-mali po yan. Lalong-lalo na nga po, yung ginagawa nyong pag-iiskandalo sa 10 oras ng gabi. Sabi ni Ate Ninette, minsan madaling araw, naghihiyaw pa kayo dyan eh. Natila nga kayo may kaaway. Kaya pati yung tulog ng mga kapitbahay nyo naiistorbo ng dahil sa inyo. At malamang sa malamang, kaya din kayo pinagsabihan nito si Kuya Damo, ay kasi napapahiya na rin ito si Kuya Damo dito sa mga kapitbahay nyo. At ganun din kay ka-business. Buti nga ito si Kuya Damo naging tapat eh. Naging tapat dito kay ka-business. At sinabi niya kung ano yung sitwasyon doon sa kanila. Kumbaga hindi niya pinagtakpan ang kanyang tatay doon sa ginagawang mali ng kanyang tatay. Tapos may nabanggit dito sila ka-business na baka daw kaya nagkakaganito ito si Tatay Franco kaya lagi nagiinom kasi nung nandun pa daw ito sa dating tinutuluyan ay umiiwas na ito sa alak. Pero nito nga pong mga nakaraang linggo daw ay ito nga po, halos gabi-gabing nag-iinom na naman ito si Tatay Franco. Kumbaga, bumalik yung dating pag-iinom nito si Tatay Franco. At ang isa nakikita dito, ang sinisilip nila ka-business, ay baka dahil nabigo itong si Tatay Franco sa pag-ibig. Baka dahil daw binasted itong si Tatay Franco nung kanyang nililigawan. Pero alam niyo po mga ka-business mga papi, para sa akin hindi yan. Hindi yan yung dahilan ni Tatay Franco kung bakit siya nag-iinom. Maaring ang tunay na dahilan ni Tatay Franco kung bakit siya nag-iinom ay kasi nga nadadayo siya dito ng kanyang mga kamag-anakan para mag-inom. Pero yung posibilidad na nag-iinom ito si Tatay Franco dahil nabigo sa pag-ibig, parang malabo yan eh. Kasi matanda na ito si Tatay Franco eh. Hindi naman ito teenager na pag nabigo sa pag-ibig ay ang gagawin ay maglalasing. Ay yung mga teenager nga eh, pag binasted hindi naman naglalasing eh. Naglalasing lang yung mga yan pag nakipaghiwalay sa kanila yung kanilang jowa o niloko sila ng kanilang jowa. Kumbaga jowa na, hindi nililigawan pa lang. Di ba mga ka-business mga kapapi? Pero ito si Tatay Franco, hindi naman niya naging jowa eh. Yung kanya nililigawan eh. Kumbaga nililigawan pa lang. At kung binasted man siya nung kanya nililigawan, ay parang hindi naman kapani-paniwalang masasaktan si Tatay Franco ng ganun. Kasi nga hindi na nga po teenager ito si Tatay Franco, matanda na yan. Marami na yan pinagdaanan patungkol dyan. Buti sana kung teenager to eh, parang kapani-paniwala. O baka maisip mo nga, na baka nga ito'y bigo sa pag-ibig. O nabasted kaya ito'y naglalasing. Kumbaga hindi niya matanggap na siya nabasted. Pero hindi. Matanda na ito si Tatay Franco para sa ganyang mga bagay.
At alam ko na kahit paulit-ulit itong mabigo sa pag-ibig, sa panahon ngayon, ay hindi na masasaktan ng ganun katindi. Na maaaring malungkot siya dahil hindi siya sinagot. Pero sabi ko nga, hindi yan masasaktan ng katulad ng mga nararamdaman ng teenager. Kasi makaranasan na yan pagdating sa mga ganyang bagay. Kaya para sa akin, kung ito yung ikakatwiran ni Tatay Franco na nabigo siya sa pag-ibig, kaya niya nagagawa yung paglalasing ng halos gabi-gabi, ay excuse na lang yan. Para sa akin mga kabisnes mga papi, excuse na lang yun. At hindi yun yung totoong dahilan. Kumbaga, nakatak lang siya ng nakatak. Dahil nga yun ang ambisyon niya dati, ay maaaring nakakaiwas siya doon pag walang nagyayaya sa kanya. Pero ngayon nga may dumadayo sa kanya mga kamag-anak niya, yun yung hindi niya maiwasan. Kaya siya naglalasing. Kaya siya nagiinom halos gabi-gabi. Ay kung gabi-gabing minadayo dito ay di syempre gabi-gabi ang magiinom. Kaya sabi ko nga, ay may mali din yung mga kamag-anakan nitong si Tatay Franco. Dahil kung tutuusin, dapat ikinukonsidera na rin nila yung edad ni Tatay Franco. Kung talaga may malasakit sila dito kay Tatay Franco, dapat kung aayain man nila yung mag-inom, ay wag naman yung malimit. Siguro yung mga 2 beses isang buwan, okay na yun. Pero yung halos gabi-gabi na nag-iinom kayo dyan, at inaabot pa kayo ng halos madaling araw, hindi na tama yun mga kabisnes mga kapapi. Kahit nga doon sa mga taong hindi naman maedad hindi na din tama yun. Na halos gabi-gabi mag-iinom ka at aabutin ka nga ng madaling araw sa pag-inom. Hindi na po tama yan. Kumbaga malaki din yung epekto niya sa ating katawan. Pero ito na may opinion ko lang mga kabisnes mga papi. Kumbaga sa pagkakataong ito, ay pumapanig ako dito kay Kuya Damo. Na para sa akin tama lang yung ginawa niya, na pagsabihan niya ito si Tatay Franco. Kahit pa nga ito'y humantong doon sa paglalayas nito si Tatay Franco. Dahil kung tutuusin, wala namang masamang intention dito si Kuya Damo Hindi din naman niya pinalayas itong si Tatay Franco, kundi kusa itong umalis. Kasi nga, hindi niya tanggap na napagsabihan siya ni Kuya Damo. Hindi niya tanggap na nasita siya ni Kuya Damo. Yun yung dahilan kung bakit siya umalis dito sa bahay na kanilang tinutuluyan. Kayo po mga kabisnes mga papi, kung kayo po yung tatanungin patungkol dito, ano po yung opinion nyo dito? Yun, paano po mga kabisnes mga papi, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa munti kong channel, ay baka pwede naman pong makipindot na ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo tuluyang magtapos, ay gusto ko lang pong i-shoutout at pasalamatan itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganoon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo din pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganoon din po dito kay Ma'am Erlinda Official Vlog. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po ma'am. At yun, pasuporta naman po itong si Ma'am Erlinda Official Vlog. Support po natin yan mga kabisnes mga papi. At ganoon din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo at support din po natin yan, Jewel Channel. At thank you din po sa inyo sir sa patuloy nyo din pong pagsuporta sa akin. At ganoon din po dito kay Nana Channel. Support din po natin yan, Nana Channel. At ganoon din po itong si Miss Lucky Me.
Shoutout po sa inyo at maraming salamat din po sa inyo, Miss Lucky Me, sa inyo pong suporta. At shoutout din po dito kay Ma'am Aisha Muhammad. At thank you din po sa inyong suporta, Ma'am Aisha. At syempre ganun din po dito sa mga magigiting na kagwang nitong si Ka-Business. Ito nga po sila Kagwang Wakiwak Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Intoy Official, Kagwang Boknoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Bugi Official, Kagwang Bong Official, Kagwang Damulag Official at Kagwang Istong Official. Shoutout po sa inyong lahat at suportahan po natin yan, ang magigiting na kagwang ni Ka-Business. At syempre ganun din po itong aking mga kasamang reaktor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Ma'am Fleurs Channel, MK Inday Okride TV, Analisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo at muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa Ka-Business Official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.